magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasabay ng ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, ginugunita din natin ngayon si San Andres Kim Taygon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang at mga kasama, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko. Sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipinagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung maggagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Paggising ko, Pong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay padama yung banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kaniya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. May isang teacher na nag-post dun sa Reels, sa Facebook. Ang lesson niya ay tungkol sa pamilya. Ang kaniyang lesson na tungkol sa pamilya ay fill in the blanks. Diba? Siguro napanood nyo na yun. Sabi nung teacher, ang tatay, ang blank ng tahanan. Ano yung blank? So, hindi alam nung mga bata ang blank. So, inumpisahan ng teacher. Ang tatay, ang ha ng tahanan. Biglang sumigaw yung mga bata. Halimaw!
Sabi nung teacher, hindi. Haligi. Bagay, hindi natin masisisi yung bata kasi baka nga ang tingin niya sa tatay niya ay pag nasa bahay ay halimaw. No? Sumunod ang nanay, ang ng tahanan. Ano sagot ng mga bata? Ano sa tingin niya yung Ibon. Sabi ng mga bata kasi daw, tweet ng tweet, maingay sa umaga. Pero ito ay kinorek ng teacher. Ang tatay ang haligi at ang nanay ang ilaw. Minsan ang ilaw na yan ay napupundi. Sa atin pong ebanghelyo, mayroong 3 babaeng nabanggit. Si Maria Magdalena, si Susana, at sino pa yung isa? Si Juana. Ang 3 ito ay naglingkod at sumunod kay Jesus habang siya'y nagpapalaganap ng mabuting balita. Pero saan galing ang 3 ito? Dahil binuksan ni Jesus ang pagkakataong ang mga babae ay maglingkod sa Kanya at makasama niya sa Kaniyang misyon. Ito ay nag-umpisa sa babaeng makasalanang Kaniyang pinatawad dahil sa pananampalatayang meron siya. Bakit po special ngayon ang mga babae? Unang-una, balikan po natin ang kasaysayan. Noong panahon ni Jesus, limitado ang karapatan ng mga babae religiously and civilly. Ibig sabihin, sa usapin ng pananampalataya at sa usapin ng estado o lipunan, napakalimitado ng kanilang karapatan. Sa pagsamba, sila po ay nakakonfine lamang sa isang lugar sa templo. Hindi sila pwedeng umikot ng umikot. Nandun lamang sila sa isang lugar na tinatawag na Court of Women. Yun bang pagpasok mo sa pinto, doon lamang ang mga babae dapat magstay o manatili habang sila ay sumasamba doon sa templo ng Jerusalem. Gaano ba kalaki ang templo ng Jerusalem? Siguro po approximately ay 35 hectares. Gaano po kalaki ang 35 hectares? Ang 1 hektarya ng football field ay isa. Imagine niyong 35 na football field ang lawak ng templo ng Jerusalem. Kaya nga po daw kapag isasara yung kanilang main door, kailangan ng 200 na mga lalaking magtutulak para maisara. Hindi sila makalalapit doon sa Holy of Holies. Dadaan sila doon sa gate ni Nicanor para sila'y makapasok muli at hindi lahat ng babae ay pinapayagang pumasok sa kalooban ng templo. Yun lamang sigurong mga banal, katulad ni Santa Ana. Ano pa po? Ang mga babae po noon ay hindi pwedeng batiin ng mga lalaki. Hindi pwedeng makipag-usap ang lalaki sa sino mang babae except sa kaniyang asawa at sa kaniyang anak na babae. Limitado din sila pagdating sa usapin ng lipunan. Hindi sila kasama sa census. Hindi sila kabilang sa sinesensus o hindi sila kasama sa population count. Ganun pa man, ang mga babae rin noon
ay walang karapatan sa ari-arian ng asawang namatay. Wala siyang karapatan kung ano ang maiwanan ng asawa niyang namatay. Ang kapatid na lalaki ng asawa niya ang magmamana kung ano ang kaniyang maiwanan. Lumalabas noong panahon ni Jesus, ang mga babae ay second-class citizen. Hindi pwedeng makita ang mukha ninyo ng sino mang lalaking hindi ninyo kilala. Makikita lang ang mukha ninyo sa inyong kasal. At ito ay pinapakita ang mukha kapag ang babaeng ikakasal ay birhen. Masarap pag-usapan, napakagandang balikan kung papaanong ang kababaihan noon ay itinuturing na second-class citizen. Pero sa Ebanghelyo, binuksan ni Jesus ang isang platapormang ang lahat ay pantay sa pagsunod sa Kanya. Na kahit na ang 12 alagad na sumunod sa Kanya, pinayagan niyang ang mga asawa nito ay sumama sa Kaniyang misyon. Inilagay ni Jesus sa pedestal ang kababaihan na hindi dapat itinatakwil ng lipunan kung hindi inilalagay sa tamang lugar upang makapaglingkod sa Diyos at makapaglingkod sa bayan. 3 lamang ang ating narinig. Mayroon pang 7 na mga kababaihang naglingkod kay Jesus. Si Maria ng Betania, si Marta ng Betania, si Maria ng Jerusalem, kung saan dun sila kumain ng huling hapunan na nanay ni Saint James the Younger and Jose. Siyempre, hindi mawawala sa paglilingkod na yan ang ating mahal na ina. Babaeng nagpakita ng katatagan, sumama kay Jesus simula umpisa hanggang katapusan, hanggang iakyat sa langit para maging kasama ng kaniyang anak. Ano po ang ipinamamanhik ng Ebanghelyo ngayon? Katulad ng ikalawang pagbasa, ng unang pagbasa, na wala na sa kasarian ang pagkabuhay ng tao, na hindi lamang ito nakasalalay sa pagiging lalaki mo, kung ikaw naman ay hindi marunong sumunod sa utos at gawain ng Diyos, nawawala ng kwenta ang kasarian. Nagiging wala ng halaga ang kasarian sa paningin ng Diyos kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Kanya. Katulad natin sa Pilipinas, parang tayo ang unang Asya na nag-declare na pwede nang bumoto ang mga kababaihan. Ang kalayaang ipakita ang pagkatao ng isang nilalang ng Diyos ay kasama sa kaniyang pagsamba at paniniwala sa kapangyarihan ni Kristo na nagpakita ng kaniyang tunay na gawain at pagmamahal sa lahat. Kaya po mga lola, mga nanay, mga ante, mga syense at ditche, huwag niyong pabababain ang inyong dignidad dahil sa mata ng Diyos, sa usapin ng paglilingkod, lahat tayo'y binibigyan ng espasyo ng Diyos
upang maging banal sa kaniyang paningin. Ito ang pagkakataong isabuhay ninyo ang dignidad na ibinigay ng Diyos at pinahalagahan ng Diyos noon pa man, at huwag ninyo iyong sisirain. Sapagkat ang tunay na sumusunod sa Diyos ay wala sa kasirian kung hindi nasa kawagasan ng puso at ng iyong pag-ibig. Sa lahat ng mga nanay, pumalakpak nga po. Sa lahat ng mga auntie na nandito, sa lahat ng mga kapatid na babae, kayo po ay tunay na tinawag ng Diyos para maglingkod. Huwag niyo pong sasabihin, babae lang ako. Sapagkat hindi iyon sinabi ni Jesus. Sasabihin mo, babae ako at may karapatan akong maglingkod sa Diyos dahil ang lahat ay bukas para sa Kanya. Oras na para ipakita naman natin ang tunay na pagtugon sa tawag at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kaniyang presensya. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasan ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa paggunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ibuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre